Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Sasot tungkol ito sa i-file na complaint, kaso sa laban sa kanya ni Commodore J. Tariela. Okay, sabi niya, bago magdemanda, siguraduhin nyo munang yung Twitter account ay akin nga. Hala? So ito, may laugh emoji, tinatawanan lang niya yung naisampang kaso sa kanya. So ano ba ang basihan ni Commodore Tariela na nag-file siya ng cyber libel case kay sa aligasyon daw na nakatanggap si Tariela ng $4 million. Okay, punta natin merong pahayag ito ni Commodore Tariela. Okay, tapos yung basihan parang Twitter account na hindi naman kay Sasasut. Ito. Sa ibang balita naman, ito, sabi ng ABS-CBN News ang nag-post nito In his filing of cyber libel complaint, Philippine Coast Guard J. Tariela denies Sasasut's claim that he received $4 million from the US government as talent fee. Sasot claims Tariela is part of an alleged operation called Project Atlantis with the US and accepted 3 black bags from House Speaker Martin Romualdez. Yan ang kabuuan sa reklamo, So sinasabi ni Sas naman na yung mga bago magdemanda, siguraduhin nyo muna yung Twitter account ay akin nga. So ito, opinion ko lang, pagkakaintindi ko, hindi ko kuha yung complete facts. Yung aligasyon na nakatanggap si Commodore Ariela ng $4 million as talent fee galing sa US government, parang lumalabas na doon nakapost sa Twitter account. Kaya nga sabi ni Sasasot, siguraduhin nyo muna na akin nga. Kasi kung hindi sa kanya yung Twitter account, di trolls lang yun. So dito may nabasa akong kay political blogger. Sabi niya, a complainant for cyber libel must secure a forensic authentication of the IP address
of an offending social media account and establish it really belongs to the individual accused of publishing an allegedly libelous post. Without that, and respondent denies the post was indeed his or hers, the complaint will be dismissed. So, yun na, labanan na dito ng mapatunayan kung yung account na nag-post nitong libelous statements na nakatanggap di umano ng $4 million si Commodore Tariela, kung mapatunayan niya na kay sasasot yung account na yun, edi panalo siya. But I think dyan na sila magkakatalo. Kung ang tingin ko naman kay sasasot, yung bago siya mag-post, pinag-aaralan muna, nire-research muna. Kasi hindi ko na siya itatapik, hindi ko na siya ipa-follow kung mahilig siya ng fake news. So, akin lang ito, opinion ko lang ito. Isa si sasasot sa mga very reliable na social media influencer, kaya ang dami niyang followers. Kahit ilang beses na igurgor nila yung mga kalaban sa politika, yung mga gustong magpatahimik sa kanya, kahit ilang beses nilang i-suspend whatsoever, babalik at babalik pa rin siya. Nakakabalik. Lately, last week ba yan o 2 weeks ago, yung namatay siya. May nag-submit ng proof of death niya sa Meta, kaya natanggal ang kanyang Facebook account. Ngayon nakabalik. So, ganyan katindi itong si Miss o si Sasasot. Talagang very, to me, reliable yung kanyang mga post. Kaya, I don't know, itong aligasyon kung siya ba ang kaya ang labanan dyan, yung patunayan nga si Sasasot ang may-ari ng account na nag-publish na yun. So, good luck sa kasong ito.